Maricel. Diyan ako naupo. Kaya si Ate Maricel mag-iingat yan kasi maging preacher yan mga kapatid. Dahil dyan ako lagi umupo. Nag-declare ako dyan, nung unang dalo ko, nag-declare ako, nasabi ko, Lord, itatayo mo ako sa pulpit na yan. At mabuti si Lord mga kapatid, dahil kung i-deserve mo siya, at ipanalangin mo sa mga kapatid, ibibigay niya sa iyo yan. Amen. Kaya nga po mga kapatid, tayo magkasama ngayong gabi. Nasarapan niyo po si Kuya Eli. Ako po si Kuya Eli mga kapatid sa mga bago na kilala sa akin. Ako po si Kuya Eli, ang may bahay natin Juliet. Amen po aking nag-iisang maganda at mapagmahal na asawa. Amen. Buhay ng Diyos mga kapatid sa bawat buhay. So welcome po tayo lahat. Amen po. So ating pag-usapan ngayon mga kapatid, ang tema po natin ay conquering love. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang pagmamahal na ito yung absent sa mundo. Amen. Ito yung nauuhaw ang mundo sa pagmamahal na ito. Dahil hindi natin ito makikita sa kung saan-saan. Hindi natin makikita mga kapatid sa halimbawa sa mga individual natin nakakasama minsan, ating nakasalamuha, maging sa ating mga mahal sa buhay. Maging tayo dito mga kapatid. Hindi tayo exempted na nawawalan ng pagmamahal na ito. Amen. At ito ang kailangan na meron po tayo na pagmamahal. Amen. Yung pagmamahal na galing po sa Diyos mga kapatid. Hindi yung pagmamahal na sinabi mo na mahal kita, nagkahay lang, hello, mahal kita. Nandun na mga kapatid. Hindi yun ang tunay na pagmamahal. Amen. Ang tunay na pagmamahal, yun yung pagmamahal na galing sa Panginoon mga kapatid. So ating pag-uusapan mga kapatid, hallelujah. Hindi ko na nilagay dyan sa slides, yung sa John 13 from 4 to 12. Ito yung pag-usapan natin ngayong gabi mga kapatid. Patungkol ito sa paghuhugas ng ating Diyos ng paa ng mga disciple. Kinuha ko po ito sa pagmamahal, sa yung love. Ang chapter na ito mga kapatid, kung tinatin dito sa from sa 4 hanggang sa 12, ito yung hinugasan yung mga paa ng mga apostol. Amen? Kung titinan dito mga kapatid, ito ay patungkol sa to serve. Kung paano mag-serve mga kapatid, ay magpakumbaba ka. Pero kinuha ko po ito sa pag-ibig ng Diyos mga kapatid. Kasi maraming aral ang mapulot natin dito. Kasi rito ang pag-ibig mga kapatid ng Diyos. Amen? So ang sabi niya dito, basahin ko lang po. Balikan na lang natin, pagkatapos ng gawain, nasa bahay po tayo, balikan natin itong chapter na ito, Book of John, chapter 14. Ang sabi niya dito, kaya't siya ay tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, sabi niya, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Pedro, Simon Pedro, tumutol ito. Sabi niya, Panginoon, kayo ba ang maghuhugas ng aking paa? Sumagot si Jesus, hindi mo maunawaan ngayon ang ginawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi ko pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Dahil dito, sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati rin aking mga kamay at ulo. Gusto niyang paliguan na siya mga kapatid, dahil kung hindi niya mapahugasan, hugasan ka bahagi. Amen? So sabi niya, sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa. Sapagkat malinis na ang buo niyang katawan. At kayo ay malinis na, subalit hindi lahat. Dahil kilala ni Jesus kung sino ang magtanuro sa kanya, sinabi niyang malinis na ito, subalit hindi lahat. So sa last verse, sabi niya dito, nang mahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, muling isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa hapag. Siya ay nangusap sa kanila. Maunawaan na ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? So pag-jump tayo sa 15, sabi niya dito, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Amen. Praise the Lord mga kapatid sa kanyang
salita, nabasa ang kanyang salita. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita, O God. Dalangin ko, Panginoong Diyos, dalangin namin na ang salita mong ito, Lord God, ang isang ma-engrave sa aming mga puso, O God. At maunawaan namin, Lord God, ang salita ngayong gabi sa tulong ng Banal Espiritu, Panginoon. Holy Spirit, teach us, Lord God, and guide us, Lord. Lead us, Lord, into all truth, Jesus, sa salita mo, Panginoon. Ito yung dalamin, O God. Please I pray. Amen. So tayo magpatuloy, mga kapatid. Amen po. So ang sabi niya dito, conquering love. So mapapansin natin dito, mga kapatid, yung mga disciple, complete po sila lahat. Amen? Nandun si Thomas na nag-doubt siya. Nandun si Judas, ipagkanulo siya. Nandun si Peter na tawag doon, itatwa niya siya. Amen po. Alam ng Panginoon, mga kapatid, yung tatlo na to, ipagkakanulo siya, magdadoubt sila sa kanya, at itatwa siya, ipidro 3 beses pa, bilang isang beses. Amen po. So isipin natin, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos, even though, mga kapatid, alam ni Jesus na sila'y itatwa siya, ipagkanulo siya, at magdoubt siya, binahal pa rin niya sila. Hinugasan pa rin niya, mga kapatid, yung paa ng mga apostol. Kasama yung tatlo. Alam niya na siya ay ipagkakanulo, mga kapatid. Pero sa pagmamahal ng Diyos sa kanila, lumuhod pa rin, umupo pa rin sa harapan yung tatlo, hinugasan na pa rin yung paa nila. Na hindi siya, mga kapatid, naghanap ng kapalit. Nahugasan ko yung paa niyo para mahalin niyo po ako, hindi po, mga kapatid. Hinugasan pa rin niya yung mga paa nila to demonstrate, mga kapatid, sa atin kung paano tayo magmahal. Na even doon alam natin yung kapatiran na tayo ay pinag-uusapan, even doon alam natin yung mga kapatiran, mga kapatid, na tayo ay nagagalit sa atin, magawa pa rin natin, mga kapatid, na umupo sa harapan niya, magipag-usap through the word of God. Yun, demonstrate ng Lord, mga kapatid, kung paano tayo magmahal sa kapatid. Hindi ito sinabi ng Panginoong Diyos, ginawa ito sa Panginoong Diyos ng mga ibang tao. Amen? Napili ito sa mga discipleship, and we are the disciple of God, mga kapatid. Na-apply ito sa atin. At dito magsisimula ang pagmamahal na ito. Dito makita sa church ang pagmamahal na makita sa labas. Ang tanong, mga kapatid, paano natin ito may pakita sa labas kung dito pa lang sa loob hindi ito ma-develop na pag-ibig? At ito ngayon yung nais natin na pag-usapan para pagdating natin sa labas, mga kapatid, ano man yung ma-encounter natin, marinig, makita natin ang pag-ibig ng Diyos pa rin yung nasa atin, mga kapatid. Dahil kung isipin natin, mga kapatid, ang pag-ibig na galing sa Diyos, amen, sa buong pamilya, mga kapatid, sa isang pamilya, walang maghihiwalay ng mga magulang, ng mga mag-asawa. Walang mag-aaway ng mga anak. Amen? Kung ito ang pag-ibig na mayroon sa kalagitnaan ng isang pamilya. Isang pamilya, sa trabaho, walang maghihiwalay, mga kapatid. Hindi nakita, Lord, ng Diyos, mga kapatid, ng ating Panginoon Jesus, yung kahinaan yung tatlo. At yan din ang gusto ng Lord na makita na meron tayo. Na hindi natin makita yung kahinaan ng kapatid. Hindi natin makita yung kahinaan ng asawa natin. Para meron tayong rason na hiwalayan. No, mga kapatid. Si Lord hindi niya sinabi, hindi niya hiwalayan yung tatlong discipleship. Lumuhod pa rin siya, hinugasan niya yung mga kapaa nila. Do alam niya na ipagkakanulo siya. Masakit, mga kapatid. Hugasan mo yung, alam mo, ipagkakanulo ka. Hugasan mo yung kamay niya, tanggalin mo yung dumi. Masakit yun, mga kapatid. Kung tayo, masakit. Pero ang ginawa ng Diyos, ginawa pa rin niya, para ngayong panahon natin, sa henerasyon natin, mga kapatid, ito yung dapat na meron tayong pag-ibig. Napakahalaga itong pag-ibig nito, mga kapatid, na hindi ito dapat mawala sa atin mismo dito. Tayo, magsimula dito sa atin. At ito yung lumakad dyan, mag-spread dyan sa pamilya mo, maging sa labas na, sa trabaho na, lahat na makasalamu mo, lahat, saan ka man pumunta na dyan ang pag-ibig. Amen? So magpatuloy po tayo, mga kapatid. Sabi na dyan sa ating text, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. Peace.
So, sabi niya, that you also love one another. Dito mga kapatid, napansin niyo may tatlong love sa isang verse. Napakadiin ang pag-ibig, mga kapatid, ng Diyos dito sa verse na to. Pansinin natin, a new commandment I give to you. Dito mga kapatid, pansinin natin dito, wala na si Judas dyan sa part na yan. Exclusive na to sa mga discipleship na pinili ng Diyos. Yung nagkanulo sa kanya, wala na po sa dyan. At bakit mga kapatid? Ito na yung commandment na meron tayo dapat ngayon. Sabi niya, new. Ito yung new. Ibig sabihin naman, hindi ito na maluluma. Laging fresh yan araw-araw. Na ito ang dapat makita po sa atin. Amen? Sabi niya dyan na, love one another. Hindi sinabi niya, love your neighbors. No. Kaya sabi niya, love one another kasi ito tayo yan. Nasa loob ng church yan, mga kapatid. It's a foundational. One of the foundation of the church, mga kapatid, is love. Isipin mo yung church na walang pag-ibig na galing sa Diyos. Ano mangyayari? Away. Nandiyan na yung Biblia, sinabi yan, love one another as I have loved you. Nag-aaway-away pa rin tayo, di ba? Nag-iingitan pa rin tayo, di ba? May nagchichismisan pa rin, di ba? Nandiyan na yung sinabi ng Lord. Eh, paano kung wala na? Walang sinabi ng walang John 13:35. Away na. Amen? Suntukan na. Siraan na. Amen. Yan ang reality mga kapatid. Pag walang pag-ibig sa isang church, example, sa isang pamilya, ano nangyayari? Magulang naghiwalay. Anak, disrespect ang magulang. Dahil walang itong klaseng pag-ibig na nagagaling sa Diyos mga kapatid. Ang alam natin na pag-ibig, yung naramdaman mo. Nakita mo maganda, wow, mahal kita. Amen. Nilibre ka ng kapatid, oh, mahal kita. Brad. No, hindi ng klaseng pag-ibig mga kapatid. Ang pag-ibig na yung sabi ng Panginoon, love one another as I have loved you. Yung nagmumula sa Panginoon mga kapatid na pag-ibig. Dahil kung ito ang nandito sa loob ng church, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, magkaisa po tayo. At nagagalak ng Diyos sa meron tayo mga kapatid na pag-ibig. Yung unity, yung love, yan nagagalak ang Diyos sa atin. At ito dapat yung i-develop natin na pag-ibig. Hindi na ito mahirap kasi nag-demonstrate na ng Lord sa atin kung paano tayo magmahal sa mga alam natin nagagalit sa atin. Alam natin na hindi tayo mahal. Alam natin na ipagkakanulo tayo, pag-usapan tayo. Demonstrate na ng Lord sa atin kung paano. Isipin mo na lang, umupo siya ang Panginoong Isus, umupo siya sa harapan, sa paanan ng mga nagkakanulo sa Kanya. Yung alam niya mag-doubt sa Kanya, hindi siya naniwala sa Kanya, sa Kanyang resurrection mga kapatid. Masakit yun ha. Pero si Lord hindi siya sumuko mga kapatid. Demonstrate pa rin niya tayo para sayo sa atin ang mensahe ito ngayong gabi mga kapatid. Napakapalad natin dahil meron binigay ng Lord na John 13:35. 34, amen. 35 I should say, sorry, dahil nasubrahan. Sa sobrang excitement siguro mga kapatid. Na tumayo na. Amen? Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. At dito magutinan natin yung hirap ng Diyos mga kapatid na dinanas niya upang magkaroon tayo ng buhay. Alam nyo, ito yung madalas na nakakalimutan minsan. Ang lagi natin iniisipin yung kinabukasan natin, amen? At alam nyo ba na hindi tayo natututo sa hinaharap, kundi natututo tayo sa mga nakalipas? Meron bang natututo sa hinaharap na, mga kapatid, sa future? Dahil hindi tayo mga kapatid minsan, dahil nawawalan tayo, hindi natin nadidevelop mga kapatid yung pag-ibig, nawawala sa atin yung pag-ibig ng Diyos mga kapatid, hindi natin ito naalala. Hindi natin ito nakikita, hindi natin ito nababasa. Kung paano naghirap ang Diyos sa cross para sa iyo sa akin. Saka lang natin, maalala ito pag nandyan na sa screen. I'm sorry to say mga kapatid. Pero isa man ako dyan, accountable ako dyan, isa ako dyan sa minsan nakalimot dyan. Kaya po na-plus ko ito dahil sabi ko, Lord, naalala ko itong ginawa ng Panginoong Diyos. Kung paano niya tayo minumol na dapat yung pag-ibig na meron tayo ngayon. Na dahil dito, hindi natin nakikita yung hirap niya, hindi natin nababalikan yung hirap ng Panginoong Isus, wala na yung pag-ibig natin mga kapatid. Dahil kung ito ang laging nating naalala, lagi nating iniisip sa tuwing tayo nakakaroon ng
sa puso natin, inggir natin, makikita yung mga mali. Pag ito ang mag-reflect sa isipan natin, mga kapatid, mawas out yan. Kasi nahiya po tayo sa Diyos. Nahiya po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Isipin natin, bakit ko pa gagawin ito? Ang Lord na naghihirap sa akin. Naghihirap na. So, yan yung sinabing conquering love, mga kapatid. Maalala mo siya, yung pag-ibig ng Diyos, yung mga isip mo na mali, yung gagawin mo sanang nakita mo na mali, narinig mo na mali, na dahilan ng yung pagkabog-kabog ng puso. At naalala mo ang ginawa ng Diyos sa krus, nahirap, mawala yan. Dahil mahiya na po tayo sa kay Lord. Mahiya na po tayo sa Panginoon Jesus dahil ginawa na po na lahat. Hindi na natin kayang awayin yung mga baybahay natin. Hindi na natin kayang hiwalayin yung mga baybahay natin. Hindi natin kayang na iabando yung mga mahal natin sa buhay. Dahil nahiya na tayo sa Panginoon na ginawa niya. Sabi niya, and the soldier of the governor took Jesus into the praetorium and gathered the whole garrison around him. And they stripped him and put a scarlet robe in him. Masakit yan, mga kapatid. Sabi niya, when they had twisted a crown of thorn, they put it on his head and read his right hand, and they bow the knee before him and mock him, saying, Hail, King of Jews. Biruin mo kapatid yung ginawa ng Diyos sa atin. Dahil pag-ibig ng Diyos, lubos tayong minahal ng Diyos, hindi niya hinayaan na tayo magdanas ng ganyan. Dahil hindi natin kaya yan, mga kapatid. Alam niyo yung pag-aaral ng mga medical expert dyan sa ginawa nila sa Panginoon Jesus, yung ordinaryong tao, tayo hindi natin kaya yan. Yung sugat niya, yung paghampas sa kanya, hindi natin kaya yun. Dahil alam niyo yung sinabi doon sa mga medical expert, doon sa inaalala nila yan, yun daw, latigo nila, mayroong sima, na kung saan pag tumama sa balat mo, may sasama pang laman. So isipin mo yung hirap ng Diyos, mga kapatid, hirap ng Panginoong Hesus sa krus, mga kapatid, kung paano yun. At ngayon, meron pa tayong guts na mumurmur dyan, magchichismis dyan, mga kapatid. Pag-usapan pa kung anong hindi pag-usapan. Pwede din natin isipin yung ginawa ng Diyos na hirap, mga kapatid, sa krus. Para mawala na lahat yung mga na sa puso natin. Yung hiya ba? Kung hindi tayo mahiya sa kapwa na tayo manampalataya, kaya na tayo mahiya. Pwede ba, mga kapatid? Amen? Amen. Sabi niya, then they spat on him. Dinuraan nila, mga kapatid, ng Panginoon. And took the reed and struck him on the head. Amen? And when they had mocked him, they took the robe of him, put his own clothes on him, and led him away to the crucified. Mapapako na po ang Diyos natin, mga kapatid. Huwag na natin hayaan ng puso natin, mga kapatid, yung magmando sa atin, yung isipan na magmando sa atin. Pray and gawin natin, mga kapatid, na ito yung maalala natin pag tayo mayroon tayong mga hindi maganda sa mga paningin natin, sa puso natin, na sanay ng pagkakasala, sanay ng pagkadivision, mga kung ano nangyayari. Isipin natin, mga kapatid, Matthew 27:31. Babalikan po natin lagi. Amen po? Pwede? Amen? Yes. So John 13:15, sabi niya doon, mga kapatid, for I have given you an example that you should do as I have done to you. You should do, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon. Binigyan tayo ng example ng Diyos. Huwag natin sabihin na wala naman example eh. Wala tayong rason, mga kapatid, na hindi natin mahalin ang kapwa natin na katulad ng pag-ibig ng Diyos dahil mayroon siyang binigyan ng example. Jesus alone, mga kapatid. He itself, binigay niya. Bilang example po sa atin na mag-ibigan ng bawat isa. Hindi mag-ibigan na magligawan na, mga kapatid, ha? Mag-ibigan ng galing sa Diyos. Amen? Magtulungan. Maawain sa isa't isa. Amen po?
So now, ang tanong, how to love one another? Amen. Kung makita natin yung puso, yung kamay dyan, mga iba-ibang kulay. Hindi pare-pares ang kulay. Ganun din tayo mga kapatid, may iba-ibang po tayong ugali. Pero nagkaisa sila sa puso. Amen. Ang ganda na. Ako, mayroon akong ugali. Kaya mayroon din kayong ugali. Na yung ugali ko hindi rin tugma doon sa ugali mo, kaya tayo mag-aaway kung magtagpo tayo. Amen. Pero nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagkakaisa po tayo. Ugali mo sa akin, pinagkaisa ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Yung pananaw at pananaw ko magkaiba, nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinagkaisa yung pananaw natin. Yung pananampalataya mo magkaiba at magkaiba sa akin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinagkaisa niya po tayo. Amen? Amen. So how to love one another? Paano natin mahalin ang bawat isa? Ang sabi niya dyan, love one another. Hindi sinabi how to love your neighbors. Amen? Another, love one another. Tayo yan. Isipin natin yung mga disciple, doon sinabi ng Lord, yung love one another as I have loved you. Hindi niya sinabi sa may mga nakarinig ng mga paris, mga kapatid. Doon sa mga disciple niya sinabi. At sinabi niya ito ngayon gabi sa atin. Na kailangan natin magmahal sa isa't isa. Ano man yung ugaling mayroon ka, ano man ugaling mayroon ako, ano man yung pananaw na mayroon ako, mahalin natin ang isa't isa. Kalbo ka man, kalbo ako, parehas. Amen? Mahalin mo ako kahit wala akong buhok. Dahil wala ka nang magagawa, wala na eh. Ganon din mga kapatid ang pag-ibig ng Diyos. Wala ka nang magagawa kasi nandyan na. You should do, sabi ng Lord, you should do. Love one another. Wala ka nang magawa. Huwag ka nang mamili. Amen? Pwede ba? Dito mamimili? Amen? Palakpakan ng Lord mga kapatid. Amen po? Sabi niya, love like Jesus. Amen? Ngayon, paano natin mahalin ang kapwa natin na katulad ng pag-ibig ng Diyos? Amen? How to love like Jesus. In Philippians 2, sabi niya doon mga kapatid na you have, sabi niya na magkaroon kayo ng kaparehong kaisipan at pag-ugali ng mayroon ng ating Panginoon Jesus. Unang-una mga kapatid, para magmahal tayo like Jesus, ma-develop mga kapatid yung characteristic ng Panginoon Jesus sa buhay natin. Dahil kung hindi, mga kapatid, kahit anong gawin natin pagdalo, kung hindi tayo ma-develop yung magkakaroon tayo ng pag-ugali na meron ng Panginoon Jesus, hindi natin kayang mahalin ng kapwa po natin. Dahil yan ang karakteristik ng Panginoon Jesus. Nasa kanyang pag-ibig. Nanggaling sa kanyang pag-ibig. Ngayon, kung meron tayong kaparehong kaisipan, pag-ugali ng Panginoon Jesus, hindi na po mahirap magmahal sa kapwa natin. Dahil kung dito tayo mag-rely sa puso natin, sa personal natin na pag-ibig, mga kapatid, wala ito. Pansamantala lang ito, may expression to. Mahal mo ako, mahal kita ngayon dahil nandito tayo sa loob. Pagdating sa labas, doon sa kalsada, wala na. Ganun kabilis mga kapatid ang expression ng pag-ibig ng tayo. Pero ang pag-ibig ng Diyos mga kapatid, eternal love. Kaya kailangan how to love one another, love like Jesus, develop the characteristic of Jesus upang hindi mahirap magmahal sa kapwa. Amen? Ito yung number 1 mga kapatid na kailangan natin na i-develop. Yung characteristic ng ating Panginoon Jesus. So sabi niya, love one another just I have loved you. Amen? So pray for another. So pray for others. Tayo ba ay nananalangin kasama ang mga kapatiran? Praise the Lord mga kapatid. Dahil yan ang isang karakteristik mga kapatid ng ating Panginoon Jesus. Sa John 17, pinag-pray na yung mga disciples mga kapatid. Nasabi niya na dapat magkaisa sila. They may be one. Na katulad natin, Ama, nag-iisa. Nang dahil sa pag-ibig. Amen? Sabi niya, Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Forgive them, mga kapatid. Kailangan din tayo magpatawad. Number 1 niya, na gawin natin na magpatawad.
Kahit ang Lord mga kapatid, hirap na siya. Ang Panginoon Jesus nandun sa cross, hindi pa para sa atin. Anong sabi niya? Forgive them, Ama. Dahil hindi nila alam ang kailangan ginagawa. Isipin nyo natin mga kapatid doon, napakahirap na doon siya, mamamatay na po doon sa cross. Pero nagawa pa rin magpatawad dahil sa pag-ibig na meron siya. Dahil kung wala tayong mga kapatid, pag-ibig na meron na nagaling sa Panginoon Jesus, kung hindi natin ma-develop ng karakteristik ng Lord mga kapatid, kahit wala tayong kahirapan sa buhay, hindi natin magawang magmahal sa kapwa. Amen? Number 2, sabi na, speak truth in love. Ang katotohanan mga kapatid, masakit yan. At dito, maraming nasasaktan. Speak the truth in love. Amen? Halimbawa, mayroon kang nakita sa kapatid. Huwag mong sabihin ng harsh yan. Amen? Dahil mag-away kayo niyan. Kinabukasan, di ka na imikan niyan. Sigurado yan. Iwasan ka na niyan. Ayaw ko yan. Masakit magsalita yan. Amen? Sino ba naman yan? Kala kung sino. Kala mo perfectong tao. Yun yun mga kapatid. At sabi niya dyan, speak truth in love. Amen? Magsalita po tayo ng may pag-ibig. Masakit man mga kapatid, i-deliver natin ng may pagmamahal. Brad, mahal ka ng Panginoon. Masama po yan. Dahil mahal kita sa pag-ibig ng Diyos, nakita ko ito, ayaw kong magkasala ka. Dahil gusto ko kasama kita. Pag dumating ang Diyos, kasama kita nakasalubong sa Kanya. Amen? Sabi niya, this means addressing difficult issues with kindness, love, honesty, and helping others grow in their faith and understanding. Amen? Ipaunawa natin sa kanila na mali po ang ginagawa. Ipaunawa natin sa kanila na maling-mali. Ipaunawa natin sa kanila na mayroon tayong Jesus. Lagi natin sasabihin mga kapatid, ipaunawa sa kapwa natin manampalataya, kapwa natin tao na mayroong Jesus. Amen? Na minamahal tayo ng lubos. Ang number 2, love without expectation. Paano tayo magmahal mga kapatid? How to love without expectation. Wala natin yung binasa natin kanina mga kapatid, si Jesus, alam niya na yung tatlong disciple, ipagkakanulo siya, itatwa siya, at mag-doubt sila sa kanila. Hindi hinugasan mga kapatid ng panusos natin yung panong tatlo na may kapalit. Hindi niya sinabi ng Lord na, sige, hugasan ko to para wag mo na akong ikaila. Hugasan ko tong paa mo kasi ang dumi ito para hindi mo ako itatwa. Hugasan ko tong paa mo, Tomas, para hindi ka na mag-doubt sa akin. Walang tayong mabasa sa Biblia ng ganyan. Amen? Si Lord nagmahal siya ng walang expectation mga kapatid. Ganun din sa atin. Yan yung dapat meron tayo. So understand God's unconditional love. Yun yung sinabi ko kanina mga kapatid. Yung hirap ng Lord, kung paano siya naghirap doon sa cross, yun yung lagi natin tatandaan. Yun lagi natin babalikan. Araw-araw, kung kuyari, basahin natin araw-araw. Bago tayo lumagad sa kung saan tayo pupunta, pagbangon natin, meditate the word of God, unang-una, the verse, magkat kanina, 27:31, Matthew mga kapatid. Para yun yung maalala natin lagi. Understand, unawain natin yung unconditional love ng Lord. Amen? What God, sabi niya, but sa Romans 5:8, but God demonstrate His own love towards us, in that while we are still sinner, Christ died for us. Tayo mga kapatid, tayo minsan, namimili po tayo ng minamahal, ng iniibig, sinasamahan. Pag alam natin na medyo alanganin yung tao, ay huwag mo samahan yan. Masama yan. Masama ugali niyan. Dapat magbago pa yan bago lang samahan yan kasi baka makontaminado tayo sa kanyang ugali. Kasi masama po tayo sa ano lang ibig sabihin, ano lang tingin ng tao sa atin. Ganun ang naririnig mga kapatid. But si Jesus mga kapatid, saan niya tayo minahal? Saan niya dinemonstrate yung pag-ibig niya? Noon ba tayo matuwid? Noon ba tayo nag-born again na? Noon ba tayo dumadalo na? Ang sabi niya dyan,
that while we were still sinner, minahal na po tayo ng Diyos. So ibig sabihin, huwag tayong magkaila, huwag tayong magmili kung sinong nakasamaan natin. Masama man siya, ano man yung ugali niya, love one another, mga kapatid. Kasi wala man lang isa tayo rito matuwid. Kahit mamili ka pa ng kasama, kahit pa tumatayo dito sa pulpit ng kapatid, walang matuwid. Walang righteous, mga kapatid. Only God is righteous. Only Jesus is righteous. Kaya wag, hindi natin kailangan mamili kung sino sasamahan natin. Amen? Masamahan ko to kasi tumatayo to, kasi ano to, banal na to. Wag, mga kapatid. Hindi yan banal. Nangailangan din ng Kristo yan. Gaano man kagaling, gaano man katalino magsalita, gaano man katalino magturo, mga kapatid, nangailangan pa rin ng Kristo yan. Yan ang tandaan po natin. Kaya wala tayong sino-sino na sasamahan. Ako gusto ko samahan yung makasalanan eh. Amen? Baka tanong mo sa akin, bakit naman kuya? Yung makasalanan yan. Para ibahagi sa kanya si Jesus. Kasi yung alam niyang matuwid na tao, mga kapatid, hindi na kailangan, hindi na niniwala sa'yo yan. Siya sabi lang sa'yo, Brad, banal ako. Wala akong inapakan tao. Wala akong kasalanan. Wala akong nagabayado. Yan yung madalas na narinig, mga kapatid. Love as a choice, not a feeling. Amen. Ito na, mga kapatid. Kaya sabi ko kanina na anuman nung ugali ng kasamaan mo, wala ka nang magawa kasi sa choice. Nandiyan na. Amen? Dahil kung feeling, mga kapatid, ng pineral po natin, wala na dapat maging kung yan ang pineral natin, feeling, mga kapatid, magkawatak-watak po tayo dito. Pero love as a choice, example sa pamilya, mga kapatid, kung i-apply natin yan, love as a choice, walang dapat maghiwalay ng mga walang magkawatak-watak na pamilya. Kasi anuman kasama na ugali ng asawa mo, gaano man kasama na ugali yung husband mo, yung wife mo, wala kang na magagawa kasi choose mong mahalin siya. Dahil yung love ng Lord nasa iyo. Kasi si Lord, mga kapatid, love as a choice. Pinili niya po tayo para mahalin. Makasalanan po tayo, pero pinili pa niya tayo para mahalin niya. Amen? Para magmahalan din tayo ngayon, mga kapatid. Magmahalan po tayo. Love one another as I have loved you. Sabi ng Panginoon. And you should do. Kailangan gawin nyo yan. Dahil anak ko po kayo. You are my disciple. You are my children. At kailangan yung gawin magmahalan sa isa. Anuman yung ups and down ng bawat isa. Wala ka nang magawa na. Mahalin mo yan. Amen? Sabi niya dyan, kaya nga sabi niya na wala ka nang magawa. Love is a choice. Kaya sabi niya, love is patient, mga kapatid. And kind. Love is not jealous, or boastful, or proud, or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wrong. Amen? And it does not rejoice about injustice, but rejoice whenever truth wins out. Love never gives up, never lost faith, is always hope, and endures through every circumstances. Kaya nga po, mga kapatid, love is a choice. Love as a choice. Dahil sabi dyan, love never give up, never loses faith, mga kapatid. Always hopeful, and endures through every circumstances. Kaya nga, love as a choice. Wala ka nang magawa. Amen? Choice mo na mahalin siya. Dahil si Lord, pinili niya po tayo minahal din, mga kapatid. Kailangan natin gawin, you should do. Mahalin mo ang kapatiran. Ito yung mga applicable sa atin yan, hindi yan sa labasan, mga kapatid. Dahil isipin natin yung binasa natin kanina, sinabi ng Lord doon sa mga disciple yan, walang ibang nakarinig. Wala na si Judas doon na magkanulo sa kanya. Yun na yung alam ng Diyos na sincere sila sa kanya. Nagagamitin niya, mga kapatid, hanggang doon sa Acts. Yan na yun sila. At ito tayo, mga kapatid.
Gagamitin din tayo ng Lord habang tayo nabubuhay. Kung willing tayo magpagamit. Ang number 3, to love those who does not like us. Paano natin mahalin yung mga ayaw sa atin? Halimbawa, ayaw nyo ako, paano ko kayo mahalin? Kaya ko kayong mahalin mga kapatid dahil meron tayong pag-ibig ng galing sa Diyos. Amen? Sino sa atin dito mga kapatid yung nasa spiritual growth na to love others unconditionally? Raise your hands. Sino dito sa atin yung meron ng mataas na pananampalataya na kaya nang mahalin yung kapwa niya unconditionally? Praise God mga kapatid. Amen. Sa mga mayroong ganong pananampalataya. Dahil kung ako ang tatanungin niyo mga kapatid, I'm not yet on that state of spiritual growth to love others unconditionally. Do ako tumatayo mga kapatid. Hindi, wala pa ako dyan sa states na yan to love others unconditionally. Mga kapatid. But I can love you na meron akong pag-ibig na galing sa Diyos. Amen? So sabi niya, how to love those not like us and those we don't like to. Yung hindi natin gusto na tao. Paano natin sila mahalin? At yung mga ayaw sa atin, at yung ayaw din natin, paano natin sila mahalin? Amen? Kaya ba natin lapitan nung ayaw sa atin na sabihin mo, Brad, mahal kita. I love you with the love of the Lord. Sa kaya bang sabihin yun, mga kapatid? Sa taong ayaw sa'yo, sa taong galit sa'yo. Di ba ka, magsasalubong na nga kayo, mahalos magpalit na lang kayong mukha, baka hindi mag-imikan pa. Yun yung pinakatanong mga kapatid, yung pinaka-crucial yan na pangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Dahil hindi lahat ng mananampalataya, mga kapatid, kayang gawin ito. Doon na nandito sila sa church. Huwag tayong lumabas. Huwag tayong pag-usapan sa labas. Dito tayo mag-uusap sa loob ng church. Dahil ito ang pinakamahalaga, yung pagmamahal, pag-ibig ng bawat isa sa loob ng church, mga kapatid. Ito yung pinaka-foundation ng isang church, yung pag-ibig na galing sa Diyos, na meron ang Diyos, mga kapatid. Na dapat meron din tayo. Amen? Pagka mamaya, meron itong nakakagalitan. Pwede bang magbatian yung magagalit dito kung meron nakakagalit? Dito na yung right time, mga kapatid. Na magyayakapan kayo, mag-reconcile kayo, dahil pag-ibig ng Diyos ang pag-uusapan. Pwede ba? Sino merong galit sa isa't isa dito? Tumayo at mag-reconcile. Amen. Magpatawad sa isa't isa. Hindi yung may pagkatapos ng gawain, magyayakapan kayo, pagdating sa labas, diyan nag-imikan. Totoo yan mga kapatid, nangyayari po yan. Nawa, wala dito yan. Amen? Dito, nagyayakapan kayo, oh brad. Pero pagdating sa labas, wala na. Amen? So kung ano yung sino dito ang may galit sa kapwa na mananampalataya, stand up and be reconciled, mga kapatid. Masaya ang Diyos kung nangyari yan. Masaya ang Diyos, mga kapatid. Dahil sabi, you should do. Magmahalan kayo anak sa bawat isa, na katulad ng pag-ibig ko sa inyo. As I have loved you, mag-ibigan po kayo, mga anak ko. Pwede ba? Ako, kung sinong may galit sa akin, tumayo at yayakapin ko siya. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid. Mga kapatiran, alam nila yan. Nagpunta ko sa bahay nila. Inisa-isa ko sila. Niyakap ko sila, humingi ako ng tawad. Alam nila yan kung sino sila. Dahil yun ang nais ng Lord. Mag-ibigan sa isa't isa. Ngayon, kung nag-away kayo ng asawa mo ngayon, mamaya, tawagan mo siya, mahal, huwag na tayo mag-away. Love, huwag na tayo mag-away. Sweetheart, huwag na tayo mag-away.
Dahil yung pag-ibig na ang dapat sa gitna po natin. Amen. Amen? Pagpawa natin ang Diyos, mga kapatid. Amen po. Yung mga matagal na natin, hindi na kinakausap, mga nakaway natin, hindi natin ibigan matagal na. Pagdating natin sa bahay, hindi wala man sila dyan sa kampo natin, nasaan man sila, tawagan natin sila. O nasa kapo man sila, punta natin sa kwarto, Brad, patawarin mo ako. Mula ngayon, pag-ibig ng Diyos na ang ating pairalin sa pagitan natin. Yun yung pinakamaganda, mga kapatid, na gagawin natin sa buhay. Yung magmahal ng katulad ng Panginoon Jesus. Dahil sabi, you should do. Gawin nyo rin yung pagmamahal na ginawa ko sa inyo, yung pag-ibig. Amen? Buti na lang, hindi kami nagtampo ng Ate Juliet ngayon kasi mayari ako. Amen? Ano lang yung mga kapatid. Tuloy po tayo. So, practice unconditional love. Practice. Kanina, understand. Ngayon, practice unconditional love. Amen? Paano natin practice yan? Sabi niya, the second is like it. You should love your neighbors as yourself. Pasilin natin kaya na dun sa text natin, love one another. Dito naman sa sa bili na to, sabi niya, love your neighbor as yourself. Saan po yung mga neighbor natin? Sino sila? Yung mga nasa labas. Kaya hindi ko kayo neighbor. Mga kapatid ko kayo sa pananampalataya. Kasi yung mga neighbor natin, hindi natin sila kapatid sa pananampalataya. They are our neighbors. At ngayon, mahalin natin sila ng katulad ng pag-ibig natin sa sarili natin. Ngayon, nandito tayo mga nanampalataya, mahalin natin ang isa't isa katulad ng pag-ibig ng Diyos na meron siya. Sabi ng Lord, love one another as I have loved you. Dahil anak ko kayo. Mahalin nyo yung nasa labas, hindi nyo kapatid sa pananampalataya ng katulad ng pag-ibig nyo sa iyong sarili. As you love yourself. Amen? Pero kayo, mga anak ko, sabi ng Lord doon kanina sa text natin, love one another as I have loved you. Dahil sabi niya doon sa pinakalas niya, sa baba niya doon, dahil kung nagawa niyo yan ng magmahal sa isa, alam nila na recognize sila na kayo disciple ko. Saan nagmula? Tayo sa loob ng church, mga kapatid. Yung love one another sa atin yan. Love your neighbor sa labas. Dahil hindi ko kayo neighbor. Kayo mga kapatid ko, mga kapatid. Kapatid ko kayo sa Panginoon. Kapatid ko sa pananampalataya. Dahil kung neighbor ko kayo, hindi ko kayo kapatid. Mamahalin ko lang kayo hanggang sa sarili ko dyan, sa pagmaibig ko sa sarili ko. At ang nais ng Diyos, tayo mga magkakapatid sa pananampalataya, magkakapatid tayo sa Panginoong Hesus, magmahalan tayo. Sabi ng Lord, love one another as I have loved you. Yung pag-ibig na galing din ng Diyos ang meron dapat tayo. Hindi yung pag-ibig ng sabi niya, hindi pag-ibig yung katulad yung sa neighbor. Amen? Sabi niya dyan na, your neighbor as yourself. No, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoong Diyos, yung katulad ng pag-ibig ko, ang pag-ibig na meron kayo. Maliwanag, mga kapatid. Dahil kung mahalin ko lang kayo, mga kapatid, ng katulad ng sa pag-ibig ko sa neighbor ko, sa sarili ko, mawawala ang pag-ibig ko sa inyo. Pero kung yung pag-ibig na galing sa Diyos, sabi niya na, love one another as I have loved you, eternal, sabi mo kanina, eternal love. At ito yung magkaisa puta sa atin, magbuklod sa atin, mga kapatid. Ano man, meron tayong mga individual differences, pero magkakaisa po tayo sa pananampalataya at sa isang pangalan ng ating Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya huwag niyong mahalin yung kapwa natin mananampalataya na napakatulad ng pag-ibig ng inyong sarili. Mahalin natin sila, magmahalan tayo sa isa, katulad ng pag-ibig ng ating Panginoon Jesus, mga kapatid. Amen? Sabi niya, we are to love our neighbors as ourselves. But, sabi niya, we are to love our fellow Christians as Christ loved us. And that is far more than we love ourselves. Amen? Hallelujah.
The continuation nito, sabi niya, how to love those not like us. Sabi niya dyan, respond with grace. Amen? Madalas dito mga kapatid, wala po sa individual na mananampalataya po ang response with grace. Amen? Rude po tayo kung sumagot. Balagbag po tayo kung sumagot mga kapatid. But sabi niya dyan, how to love one another, response with grace. Kahit tayo mananampalataya, bakit ako, inaamin ko sarili ko mga kapatid, alam na mga kapatiran niya kung paano ako magsalita din. Masakit din mga kapatid, magsalita. Pagka alam kong medyo alanganin ka sa akin, dati mga kapatid, tapos ka na. Baka, hindi na. Amen? Halima sabi niya dyan sa Colossians 4:6, let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Ano sabi niya? Always be with grace. Response. Speech always be with grace. Amen? Tingnan natin yung illustration doon kay Joseph, mga kapatid. Kung paano siya nag-respond doon sa mga kapatid niya. Nung mag-meet up sa sila pagkatapos nung pagbenta sa kanya, kung ano nangyari sa kanya sa Egypt, naghirap siya doon, nag-slave siya doon. Ngayon, nung nakaharap sila sa kapatid niya, tingnan natin kung ano yung response ni Joseph, mga kapatid. So, Genesis 50, 19 to 21, sabi niya, but Joseph replied, don't be afraid on me. Amen? Sabi niya dyan na, am I God that I can punish you? Diyos ba ako para parusahan ko kayo? Amen? Dahil dyan natakot yung mga kapatid niya. Dahil baka babalikan si Joseph sila dahil nga binenta niya si Joseph, nilagay niya, tinapon sa balon siya, tapos binenta. Kaya nag-slip siya sa Egypt. Ngayon, nung pagkalipas ng panahon, nagkaroon ng famine, a great famine in Egypt, at wala na silang ibang mapuntahan kundi ang Egypt, mga bumili ng pagkain. Hindi nila alam na yung kapatid pala nila, yung namamahala doon. Ngayon, nung nagharap-harap sila, ang akala nila, nung nakilala na si Joseph, akala nila, parurusahan siya. Yung katulad sa mundo na mag-revenge, mga kapatid. Pero anong sabi ni Joseph dyan? Don't be afraid. Hindi ako Diyos para parusahan ko kayo. Sabi dyan, you intended harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the life of many people. Sa 21, sabi niya dyan, no, hindi ko kayo parurusahan at huwag kayong matakot. I will continue to take care of you and your children. Amen? Hindi siya nag-revenge, mga kapatid. Pero nag-offer pa siya ng maganda doon sa mga kapatid niya. At hindi lang sa mga kapatid niya, doon sa mga anak pa ng mga kapatid niya. And so he reassured them by speaking kind to them. Speaking kind to them, mga kapatid. That yun makita natin na respond with grace. Huwag tayo magiging na rude na sumagot. Kung masakit, okay lang. Amen. Sorry sir. Ano ba? Amen. Malis boss. Amen. So sabi niya dyan, anuman masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay magkapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Amen? Magbigay ng biyaya, hindi magbigay ng galit. Dahil meron tayong speech, mga kapatid, nakapagbigay ng galit, nakapagbigay ng murmur. Pag nagtalikod na kayo, ayan na, bahala ka sa buhay mo. Hindi ka magsalita, ito para sa iyo. Amen? Mananampalataya, hindi yung excuse sa mananampalataya. Yan. Nandiyan lagi yan, mga kapatid. Kaya dapat i-develop natin yung karakteristik ng Lord natin na mapagmahal, maawain. Amen? Sa kapwa.
So, amen? Sa conclusion po tayo. Sabi niya, the standard of love is not only for loving others as we love ourselves. Amen? The standard for this love is the way Jesus has loved us. Because His love is selfless, sacrificial, and unconditional. By using His love as the model, Jesus called us to reflect that same love in our relationship with others. Amen po mga kapatid? Amen. Sabi diyan, by this, all will know that you are my disciple if you have love for one another. Makikita nila mga kapatid. Alam nila na anak tayo ng Diyos. Pag nakita nila na tayo magkaisa sa pag-ibig ng Diyos mga kapatid. Amen. So application po, ano man yung mga kapatid na mayroon tayong mga pinagdadaanan, mga problema mga kapatid, ano man yung nakikita natin, ano man yung naririnig natin, ano man yung ginagawa ng kapwa-tao sa atin, kapwa mananampalataya po sa atin, sabi dyan, neither height nor depth or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang ibang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos mga kapatid sa atin. Ano man yung meron tayo, nakikita at naririnig, still gawin natin, sabi ng Lord na, love one another as I have loved you. Amen po mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Ang mensahe ng Diyos. So, can I call our overseer to do the altar call? Amen po. Yanas. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Greater things are yet to come sa bawat buhay ng bawat isa. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, we ought to love one another. Amen. Hallelujah. Sabi niya dyan, by this, all people will know that you are my disciples. Alam niyo po, hindi tayo yung magpakilala sa atin na, Brad, Kristiyano ako, sis. Kundi magliliwanag po ang bawat buhay natin, ang buhay mo kapatid, na ikaw ay hinirang ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Ano mang katayuan ka sa buhay na meron ngayon, siguro nagkataon na ngayon ka dumating dahil kailangan mo talagang marinig ang pagmamahal na sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Alam niyo po, sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, my people will perish because of the lack of knowledge. Marami po sa atin, hindi natin naunawaan, nabuksan ang concept ng pagmamahal na sinasabi ng Panginoon. Salamat sa ginamit niya, naging mouthpiece sa kalagitnaan sa atin na mapaunawa na mahalaga ang pagmamahal na to, mga kapatid. Dahil ikaw at ako, dito tayo itinayo ng Diyos at binigyan ng buhay. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ikaw ang kailangan namin, Panginoon. Hallelujah.
Tulungan mo kami, Panginoong Hesus, na ang pagmamahal na binitawan mo sa aming kalagitnaan ngayon. The Bible speaks, it said in your words will not return to you void, but it will accomplish something sa bawat buhay namin. Gagawa ito ng bagong pangalan sa bawat isa sa amin, at tanging ikaw, Panginoon, ang gagawa nito, na ang mga buhay namin ay magliliwanag, maging ilaw at asin kami, dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin. Lord, kailangan ka namin, lalo na, Panginoon, sa aming mga personal na nilalakaran, mga desisyon, kung paano mo ipinakita ito, itinuturo sa unang 12 disipulo, Panginoon. Buksan mo ang mga mata ng bawat isa na narito na makita ka, Panginoon, na ikaw ang pinaka-ilustrasyon ng pagmamahal na to. Pinako ka dahil minahal mo kami kahit nung kami ay kaaway pa dahil sa aming mga kasalanan. Binigyan mo kami ng buhay, at hindi lang basta ordinaryong buhay, kundi buhay na kasiyasiya at masagana. Kapatid, ano man ang tigas ng iyong puso ngayon, ano man ang tinatayuan mo, prinsipyo, allow the Holy Spirit, allow the Word of God to work within you. Allow the very words of the Lord that you heard tonight na magiging investment mo sa buhay na to, kapatid. Dahil ang pagmamahal na galing sa ating Panginoong Hesus, punong-puno ito ng buhay na masagana. Subukan mo ang Panginoong Hesus, kapatid. Siguro ngayon mo ito narinig. Siguro na taon lang na dinako ng Lord o ng Panginoong Hesus ang iyong pagsamba. Pero hindi magkakamali ang Panginoon. Tinawag ka ng ating Panginoon para i-testimony mo sa iyong buhay na natagpuan ka ng ating Panginoon at binigyan ka ng buhay. Kaya mula sa gabing ito, ako'y nananalangin na lahat ng narito na mga anak at lingkod ng Diyos ay nirestore niya o i-restore niya ang bawat relasyon natin sa Panginoon. The moment na deklaraan natin ang ating relasyon sa ating Panginoon, walang rason para hindi mo kausapin ang katabi mo. Walang rason para hindi ka magpakumbaba, kapatid. Dahil may nauna nang magpakumbaba para sa bawat isa sa atin. Walang iba ang ating Panginoong Hesus. Amen. Kung ikaw, kapatid, tatagpuan ka ng Panginoon sa kanyang mga makapangyarihang salita, maaari mong itaas ang kamay mo sa Panginoon, buksan mong iyong labi. Lord, maraming salamat. Dahil kahit hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo, Panginoon, noon pa naman, tinawag mo na pala ako, pinili mo na ako. Hindi pa huli, mga kapatid, na ibigay mo sa Panginoon ang iyong buhay. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sa lahat natatanggap sa Kanya ay sila lamang yaong magkaroon ng buhay. Buhay na kasiyang-siya at masagana. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Holy Spirit, fill in sa bawat puso ng bawat isa. Turuan mo kami, Panginoon, na magpatawad. Turuan mo kami
na magpakumbaba sa harapan mo, Diyos. Turuan mo kami na maunawaan namin ang pinakaminsahe mo sa aming mga buhay. At sa lahat ng aming narinig, na ito, Panginoon, ay magsisilbing ilaw at asin, na kami man, Panginoon, ay mabago. Hallelujah. Narito ang iyong munting kawan. Ikaw ang tumipon sa amin at pinag-isa mo kami sa isang hangarin mo, Panginoon. That we will back home to you, Lord. Babalik kami sa inyo, Panginoon. Nakasama ka para magpuri at wala na kaming ibang alalahanin pa. Kaya sa mga oras na to, mga kapatid, buksan nyo ang inyong mga puso. Subukan ninyo ang ating Panginoong Jesus. Siguro sa buhay, marami ka nang sinubukan. Mga plano, marami ka na rin nilapitan. Subukan mong lapitan ang Panginoong Jesus. At ibigay mo ang mga plano mo sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Buksan mo ang iyong puso. Buksan mo ang iyong mga labi. At deklarahan mo mula sa iyong buhay, mga kapatid. Dahil ang Panginoong Isus mismo, ikaw at ako, diniklarahan niya tayo that we need to love one another. Brother, this is the commandment that the Lord wants us in this life. When you hear the very word of God, do not harden your heart, kapatid. Subukan mong ibigay sa Panginoon ang meron ka ngayon nasa loobin. The fight is belongs to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yung pakaisahin mo ang pamilyang ito sa pinakasentro ng pagmamahal mo, Panginoon. Turuan mo ang bawat isa sa amin na magkaroon kami ng pusong magpakumbaba. A heart of servant that are willing to wash the hands of our brothers and sisters, Lord. That are willing to lay down and serve one another. Dahil sabi ninyo sa inyong mga salita, Panginoon, mapalad ang may pandinig na ikaw ay marinig, Panginoon. At mapalad kami, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pandinig na ito ang pinakasentro ng buhay, ang pagmamahal mo na binigay mo, Panginoon, ang iyong nag-iisang anak para kami ay magkaroon ng buhay at kaligtasan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Isang palakpak naman sa mahal natin Diyos, mga kapatid. Hallelujah. God is good all the time. Pagdi ng kapatid. Kapalan ng kapalan, mga kapatid. Amen. Declaration, mga kapatid. Hallelujah. Narito ang Panginoon. Hallelujah. Sama-sama tayo manalangin, mga kapatid.
God in heaven, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. King of kings, Lord of lords. You are the Jehovah Nissi, O Lord. Ikaw ang aming itinataas sa gabi ito, O Lord. Salamat, Ama. Lord, Father God, salamat sa mga nakinig namin, na napakinig namin na salita mo, O Lord. Salamat sa kapatid na ginamit mo, O Lord. Hallelujah. Lord, narito ako, Panginoon, Lord, kami, Ama. Lord, I pray sa mga napakinggan namin yung mga salita, O Lord. Hallelujah, na hindi lang pagmamahalan, kundi pagkakaisa, O Lord, at kapayapaan sa mga puso namin, O Lord. Ibig sa mga pamilya namin, Ama. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, Lord. Hindi namin magagawa ang magmahal kundi ikaw. Ang hindi namin iisipin, O Lord, sa bawat puso namin, Panginoon. Lord, hallelujah. Maraming salamat sa mga kapatid na narito, O Lord. Hallelujah na ginabayan niyo ang bawat buhay. Sa mga kaluluwa, tumating dito sa iyong sakwaryo, O Lord. Lord, nasabi niyo nga sa iyong salita, hallelujah. Heaven and earth will pass away, but your word will still remain, O Lord. Hallelujah. Narito kami upang makinig na iyong mga salita, Ama. Sa iyong mga salita, O Lord, na ito ang maging guide ng aming buhay. Maraming salamat, O Lord, sa katagumpayan ng inyong gawain ito, Panginoon, Lord. Itinataas namin dito, O Lord, sa iyong banal na Espiritu, O Lord. Hallelujah. Salamat, Ama. Salamat, Ama, sa iyong anak na si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Na ibinigay niyo sa amin, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Father God, hallelujah. Salamat sa katagumpayan. Gawain nito, O Lord, dahil sa umpisa pa lang, Panginoon, Lord. Sa opening prayer, hallelujah. Sa testimony, Panginoon, Lord. Sa paawit, O Lord. Sa giving, Panginoon, Lord. Hallelujah, sa ginamit niyong kapatid namin, Ama, sa inyong mga mayayaman mong salita, O Lord. Hallelujah, ang katagumpayan ito, Panginoon, Lord. Sa iyong namin dito itinataas, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Hallelujah. Gabayan niyo ang bawat buhay namin, Panginoon, Lord. Na magkaroon kami ng pagkakaisa, pagmamahalan, Panginoon. Lord, ganun din sa mga kapatid namin na hindi namin nakakasama ngayon, O Lord. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, Lord. Papaano namin maabot ang bawat isa, O Lord. Lord, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala niyo, sa pagmamahalan, Ama. Hallelujah. Patawad, Panginoon, Lord. Kung nakakalimot kami, Panginoon, sa pagmamahalan, sa pagkakaisa, O Lord. Narito kami, Panginoon, Lord, na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Ama, din sa mga tinagamit niyo, na mga nangunguna sa inyong sakwari nito, O Lord. Lord, I pray, Ama, huwag niyong hadaan na madisin, na kaaway, ang mga kapatid na narito sa sakwari nito, O Lord. Lalo sa nangunguna, Panginoon, Lord, sa buhay ni Kuya Nas, sa buhay ni Kuya Niris, O Lord, sa buhay ni Kuya Richard, ni Kuya Alvin, hallelujah, kay Kuya Eli, Panginoon, Lord, sa mga sister wife po nila, Panginoon, Lord. Gabayan niyo ang bawat buhay nila, Ama, na pinagkatiwalaan niyo, O Lord, dito sa sakwari nito, Panginoon, Lord. Pagkaisahin niyo ang bawat buhay namin, O Lord. Ikaw lang aming Diyos, hallelujah, na hindi nagkulang noon, ngayon, at magpagkailanman, Ama. Hallelujah, Lord. At ganun din sa mga kapatid na narito, Lord, sa mga bagong kaluluwa, Lord, I pray, Ama, na ikaw ang narinig, ikaw ang nakita, Ama. Baguhin niyo ang bawat buhay namin na naaayon sa iyong kalooban, O Lord. Turuan niyo ang mga puso namin, Panginoon, Lord. Hallelujah. Sa magmahal, O Lord. Magpakumbaba. Hallelujah. Magpatawad, O Lord, sa bawat isa, Ama. Lord, patawarin niyo kami, Ama. Hallelujah. Sa mga nagagawa namin kamalian, sa isip, sa salita, o sa gawa, O Lord. Lord, maraming salamat din, Ama, sa buhay ni Kuya Richard, O Lord, na nagdiriwan ng kanyang kaarawan, O Lord. Lord, na alam ko na may gagawin ka pa sa buhay niya, O Lord. Meron ka pa plano, may focus ka pa sa buhay ni Kuya Richard, Ama, na maging magpapala pa siya sa itang higit sa mga nangangailangan na kaluluwa, O Lord. Gamitin niyo pa ang buhay niya, O Lord. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Ama. Hallelujah.
Lord. At gayon din sa mga nakakaranas ng sakit, problema man yan, financial man yan, relasyon yan, Lord, cast out, Panginoon Lord, in Jesus' name. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, ikaw ang aming Jehovah Rapha, O Lord. Sa ilang kami nagtitiwala, Panginoon. Lord, maraming salamat naman. Ganun din sa aming pagsasalusaluhan, O Lord. Lord, na alam namin na ikaw aming great provider. Hallelujah. Salamat sa mga mami's na nag-prepare dito, O Lord, sa mga kamay na ginamit niyo, Ama. Lord, wala man kami kakayahan na may balik. Ano man ang ginawa nilang kabutan, Lord. Hallelujah. Sabi niyo sa iyong salita, mapalad ang nagpapagay. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon Lord, na basbasan mo sa iba ng pagbago, na maging pagpapala pa ito sa masingitan na kailangan. Maraming salamat. Ikaw ang aming tinataas sa katagumpayan ng iyong gawain ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name we pray. Amen.